Pati pala mga kababayan sa sa Latin America, may spy balloon yung China. What? Lalong lumala mga kababayan yung kwento sa spy balloon. No, ito ngayon talagang magkakagulo na yata, maglalabo-labo na po yung mga bansa sa buong mundo. Tingin ninyo, baka ito yung maging trigger po? Huwag naman sana. USA second Chinese spy balloon over Latin America. A Chinese spy balloon has been spotted over Latin America, the Pentagon said Friday. Saturday, Manila time, kahapon. A day after a similar craft was seen in US skies, prompting the scrapping of a rare trip to Beijing by US Secretary of State Antony Blinken. Ang problema po sa China po, mga kababayan, wala sila kung totoong civilian balloon po siya for research lang, tulad ng sinasabi nila ngayon. Wala silang advice. Dapat may previous advice sila before nilang binitawan yan, pinalipad in the atmosphere. Nag-advise sila para hindi magtaka o magduda yung mga bansa sa mundo. O tulad ng sinasabi nila, pinagdududahan sila kasi kaduda-duda man talaga. Bakit nakarating yung spy balloon? Napakalawak ng kanilang bansa. Bakit papuntang Amerika at ngayon Latin America? You see? At doon pa nagkataon, mga kababayan, nang madiskubre, nasa Montana kung saan yung mga US facilities, military facilities, nakalagay. You see? Kaya, gano'n na lang yung reaction ng Amerika. Wala man silang prior notice. Kung in good faith sila, may prior notice dapat. Kami po magpapalipad ng research balloon. Civilian po ang purposes nito. For our research, baka ilipad ng hangin, siyempre, kung saan yung balon, di ba? Kung saan yung direksyon ng hangin, doon yun tatangayin. Baka mapadpad po sa inyo. Huwag kayong mag-alala. We have an ongoing research kasi. The same with yung sa Latin America. O ngayon, magre-react na naman sila. Bakit? Kasi na-booking, na-discover. Nang gawin nila yon secret sa atin. Yun ang mali doon eh. Kaya yung duda ng Amerika po na it is a spy balloon. Credible po at saka may base. So sabi rito mga kababayan, the Pentagon said the first balloon was now heading eastward over the central United States, adding it was not being shut down for safety reasons. Later Friday, Pentagon spokesman Pat Ryder said, "We are seeing reports of a balloon transiting Latin America." What? Nagiging masigasig na po yung ginagawa. Nagiging very aggressive na po yung ginagawa ng China, sa totoo lang. We now assess it. Another Chinese surveillance balloon. It is another Chinese surveillance balloon, he added, without specifying its exact location. Moments before Blinken's decision to cancel a trip aimed at easing tensions between the two countries, China issued a rare statement of regret over the first balloon. Yun ang sinasabi natin. Nagpalabas sila ng statement po nang mabuking, nang madiscover. Kung hindi yun nadiscover ng Amerika, silent lang sila. Secret nga yun eh. Kasi kung hindi secret yung kanilang pagpadipad, di in good faith sila.
walang intensyon na masama, nag-advise sila. May prior advice dapat to the nations of the world, lalo yung mga neighboring. Yung Amerika, napakalayo na. Katayo nga dito, ngayon lang tayo ngayon lang natin nalaman itong activity nila. Neighboring country tayo ng China. Sa bagay, hindi naman sila maniniktik dito sa Pilipinas kasi yung mga Chinese nasa Pilipinas na. Matagal ng panahon sila nandito. Mga kababayan, ano pang titiktikan sa atin? May mga Chinese community bawat lungsod. Mga karamihan dyan, mga kababayan, ay may mga embedded ng tiktik. galing sa mainland. Kasi, siyempre, di ba? Tulad nung panahon ng Hapon, ganon yung nangyari. So, sabi rito, China issued a rare statement of regret over the first balloon and blamed winds. Tinuro yung, yung hangin. Yung hangin, yung may problema. For pushing what it called a civilian airstrip into US airspace. Napakababaw. Mga kababayan ng... Ibig bang sabihin, di nila alam na yung kanilang balon pwedeng liparin ng hangin sa kung saan-saang direksyon? Hindi man nila yon naisip? What? Amigo sa inyo, parang bata na nagtuturo ng kung ano-ano lang. So yung hangin kasi niya, inilipad papunta sa inyo. What? But President Joe Biden's administration described it as a maneuverable surveillance balloon. Pwedeng mag-iba ng direksyon based on tawag dito. Tawag dito yung pwedeng kontrolin po. Ang control lang sa kanila, maneuverable. Pwedeng maniobra siya. It is a controlled balloon, mga kababayan. So, ang ibig sabihin, talagang pinalipad nila papunta doon. May mga embedded technology yan doon. Diba? With the rival Republican Party already on the offensive, Blinken postponed a 2-day visit that was to have started Sunday. Mga kababayan. In a telephone call with senior Chinese official Wang Yi, Blinken said he made clear that the presence of this surveillance balloon in U.S. airspace is a clear violation of U.S. sovereignty and international law, that it's an irresponsible act. Tama. Very irresponsible po ito. At sabi ko sa inyo, yung mga pagdadahilan po, mga reasoning ng mga Chinese, tulad ng ginawa dito sa atin, kung paano sila nagkaroon ng mga structures dyan, ganon na ganon yung mga reasoning nila po, yung mga depensa nila. Ano sabi? Nang makita silang nandun yung mga fishermen, nakikisilong man lang anya. Otro balik ng Philippine Navy, may structure na made of light materials. Kasi yan kailangan namin ng shelter, kaya gumawa kami. Temporary man lang anya yan. Sabi man ng mga Philippine officials natin noon, mga dilawan, sige. Hinayaan lang. Kasi light materials. Otro balik po, may mga lancha na nandoon. May dala ng mga simento at buhangin. What?
Pati mga kabilya, may dala ng bakal. Kasi niya, makita may structure na, simentado. Kasi niya, yung light materials, nabulok na. What? Kailangang masisilungan. Medyo matibay niya. Yung dapat na masisilungan. Kaya mahangin dito, nasa gitna ng dagat. Silungan man lang niya. Wala man problema niya yan. Ayun. So, inaya na naman. Sunod po, hindi na makalapit. Kasi mga Navy ship na. Chinese Navy na yung nakapaligid. Tapos, may mga dala ng mga cranes. Bulldozer, mga heavy equipment na yung dala. At may lupa ng dala po. Galing sa Zambales. Bininda ng mga negosyanteng, possibly yung iba Chinese businessmen. Sinupply doon mga kababayan para i-dumping. Hindi na makalapit yung mga Filipino fishermen saka yung Philippine Navy kasi may mga armas na po. Yun. Ganon ang strategy nila, creeping invasion. In this time, may artificial islands na. Kanila na. Military base na po. Ganon tayo pinagluloko ng mga Chinese. Ganon din ngayon ang ginagawa nila. Doon sa Amerika, Latin America, and then sa United States. Linipad lang niya naman. Yung mga nila, yung mga depensa nila mga kababayan, based on lies and deception. Alam naman yan ng Amerika. Napakababaw. Kaya sabi ng Amerika po, it is a clear violation niya ng US sovereignty and international law. That is an irresponsible act. Blinken said, however, that he told Wang the United States is committed to diplomatic engagement with China. In that, I plan to visit Beijing when conditions allow. Pag medyo okay na niya, siguro inintay nila kung ano yung result doon sa kanilang monitoring. The first step is getting the surveillance asset out of our airspace. That's what we're focused on. Siguro, unang-una, siyempre may mga satellite po. May mga satellites yung Amerika. And pwedeng may mga x-ray sila. Kukunan nila ng picture yon na parang x-ray. Titingnan nila, i-analyze nila muna kung ano yung nasa loob noon na balloon. Ano yung nandun mismo sa... Ano mga technology ang nandun doon. If it is for surveillance technology. That's what we're focused on, Blinken told reporters. According to Chinese state news agency Xinhua, Wang said the two discussed the incident in a calm and professional manner. Kalmado lang niya yung dalawa, pag-uusap ng dalawa. Pero lagi man ganyan. China is a responsible country and has always strictly abided by international law. What? Kung nag-abide kayo international law, nagdesisyon na yung UNCLOS na yung lugar na yan, amin, may arbitral na, hindi man ninyo ino-honor. Di ba? Yung dito sa amin, may arbitral ruling na. Di ba hindi ninyo ino-honor? So, anong sinasabi ninyo dito na China is a responsible country and has always strictly abided by international law? Doon pa lang, basag na kayo. Ito mga argumento ninyo, kasinungalingan, di man totoo. Kung responsible country kayo, di in-honor ninyo. At hindi niyo ginagawa yung mga advances na pinagagawa ng Navy ninyo dyan sa Tapos ini-stoke na naman ninyo yung Philippine Navy mismo, ini-stoke po. Nakita mismo sa satellite image. We do not accept any groundless speculation in hype.
calling both sides to avoid misjudgment and manage divergence. On Saturday, the Chinese Foreign Ministry released a statement addressing Blinken's announcement that his trip would not go ahead. Sabi rito, some politicians and media in the United States used the balloon incident as a pretext to attack and smear China. Sino naman naninira sa inyo? Ang totoo niyan, Chinese people, Chinese officials, ang sumisira po sa inyo, yung inyong mga actions mismo. Kung hindi kayo gumagawa ng mga irresponsible actions, di walang ganito. Ang nag-i-smear po sa inyo, kaya nasisira kayo, kayo mismo, walang isang salita, double to kayo eh. Huwag ninyong ituturo yung media, ituturo ninyo yung mga politiko na sinisiraan kayo. Hindi. Walang paninira sa inyo. Kayo yung sumisira ng image ninyo sa international community for your irresponsible actions. Sabi nga natin, mga kababayan, kung in good faith kayo, before kayo nagpalipad ng balon, sinabi na ninyo sana, in-advise ninyo, may advisory kayo. Wala eh. Inang na-booking, ngayon, sasabihin ninyo, hindi man namin force majeure What? Nilipad kasi. Ngayon, sabi rito, Republican lawmakers meanwhile were quick to pounce on the balloon incident, casting Biden, who has largely preserved and at times expanded Trump's hawkish policies on China, as weak. President Biden should stop cuddling in appeasing the Chinese communists, bring the balloon down now, and exploit its tech package. Tingnan na niya ninyo kung ano ang laman. Which could be an intelligence bonanza, tweeted Senator Tom Cotton, a prominent hardliner who had urged Blinken to call off his trip. Shoot down the balloon, added Trump on his Truth social media platform. After initial hesitation, Beijing admitted ownership of the airship and said it veered off course due to the wind. Ayan man lang po mga kababayan, ang mga susubaybayan natin yung progress ng mga balitang ito. Baka ito yung maging trigger po ng mas agresibong hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa at mauwi sa masamang pangyayari po. Huwag naman sana. Diba? Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po, anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga naman po, mga kababayan, cancer patients, baka lang gusto ninyo po itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.